Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 9, versikulo 22 hanggang 25. Isang malakas na salita ang ibinigay sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyong ito. Sinabi niya, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Isang malalim na katotohanan na humihipo sa totoong kalagayan ng tao. Sapagkat napakaraming tao ang nalulunod sa paghabol, sa kayamanan, katanyagan at kaningningan ng mundo. At upang mangyari ito, kailangan ng taong mahalin niya ang mundo upang mahalin siya ng sanlibutan. Ngunit sa Ebanghelyong ito, isang malinaw na pangyayari ang naganap kay Hesukristo. At ito ang kanyang ipinahayag na siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan at mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. Ang ibig sabihin, dahil sa pagsunod ni Hesukristo sa kalooban ng kanyang Ama, hindi ito magugustuhan ng mundo. Ang mundo ay larawan ng mga makapangyarihang tao. Sila nga ang magtatakwil kay Jesus, sapagkat inihaharap sila ni Jesus sa kanilang katotohanan. Bagamat ang gagawin nilang pagtatakwil kay Jesus hanggang sa kanyang kamatayan ang magiging dahilan ng ating kaligtasan. Si Hesukristo ang unang-unang hindi nagmahal sa sanlibutan. Kaya ang sanlibutan ay napuno ng galit sa kanya, winasak siya at tinapos ang kanyang buhay. Ngunit nung muling mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, nagtagumpay siya sa daigdig. At tayong lahat sa panahon ng Kwaresma ay inaanyayahan ng Panginoon. Ang sabi niya, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin, itakwil natin ang sarili nating mga kagustuhan at ipaubaya ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. At paano ba natin gagawin ang kalooban ng Diyos? Sabi ni Hesukristo, pasanin araw-araw ang inyong krus at sumunod sa akin. At ano ba ang kahulugan ng krus? At ipinaliwanag ni Hesukristo, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. At ito pala ang ating krus. Isang pagkakataon sa ating buhay na iaalay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Ang ibig sabihin, susunod tayo sa Panginoon at katulad ng nangyari kay Hesukristo, hindi rin ito magugustuhan ng mundo. Tayo ay uusigin, pagsasalitaan ng masama, kukutyain, pagtatawanan. Ito ang krus ng isang Kristiyano. Ito ang tanda ng pagsunod natin sa Panginoon. Ito ang malinaw na larawan ng pagtatakwil sa mundo. Totoo, maaring sa harapan ng mundo ay wala tayong kaaya-aya buhay. Walang buhay na makulay. Ngunit ang panahon ng Kwaresma ay makita ang totoong kahulugan ng buhay. Ang totoong kahulugan ng buhay ay ang pakikiisa natin sa ating Panginoon. Sa harapan ng mundong ito, maaring ituring tayong mga talunan, mga taong bigo. Ngunit katulad ni Hesukristo, tayo ang mga taong muling nabuhay. May lakas na paulit-ulit na bumangon, may lakas na paulit-ulit maglakbay, may lakas na magpasa ng krus,
may lakas na ibigay ang buhay sa Diyos at sa kapwa dahil sa pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.